John. Mga kapatid, minsan pa tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Pakibati muna mga kapatid natin. Ipinapaalala ng ating Panginoon Kristo na may puhunan na tayo upang makamit natin ang kaligtasan. Ito ay isang tunay at banal na mabuting balita sa ating lahat. Hindi malayo ang kaligtasan. Nasa at abot tanaw, ito'y mahahawakan na natin. Kaya hilingin muna natin ang kapatawaran sa Diyos Ama upang maging marapat tayong tumanggap sa banal na misteryo ito.
Sapagkat ikaw lamang ang banal kataas-taasan ang Panginoon, Panginoon, kasama ng Espiritu sa papuri sa Diyos sa Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at ang ganap na papuri ay ipagkaloob po natin sa Kanya sa banal na misteryong ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napawawalay. Nihiling po namin, dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap naman ang katayuan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka,
tatanggapin kitang muli. At ika'y muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang isang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tansok. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sa iyo ako upang ika'y pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoon Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas, at sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yaong taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at dumali. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagasanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal. Mahal ako ng Diyos, ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Magsitayo. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Minsan pa mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Apo Kochi, ilang linggo ba akong isang linggo? 1 week? Hindi nakapag... Parang ang tagal, no? Hindi, ang sarap kasi nagmimisa dito eh. Solemn, kahit na may nagdadaan ng mga sasakyan. Yeah, totoo. Alam naman po natin masarap, makayama. Hindi po alam ang Tagalog ng makayama. Parang pag tinitingnan nyo, nakikita, makayama nga na. Yung bata, yung sanggol na bagong silang, makayama lang rin. It's beyond words na talagang magaan ang iyong pakiramdam. Yun po yung makayama. Gaya ng ating banal na pagbasa, makayama yan. Sabihin, talaga pong nakakapagpagaan ng buong pagkatao. Alam niyo po, maraming tao ngayon ang nagpupumilit na kahit na mahirap ang buhay, nagpupumilit na mabuhay. Yan po ang isang katotohanan. Kayo po, kasama po kayo sa mga kapatid natin na sa araw-araw na pamumuhay, kahit na mahirap nga ito, nagpupumilit pa rin tayong mabuhay. Ang problema nga lang po sa bansa natin, ang mga mayayaman, sila yung lalong yung mayaman. Yung mga naman, nasa ilalim, sila yung lalong, oo nga. Mayroon siyang 5,000, magninegosyo, yung 5,000 gagawing puhunan, hindi pa kikita, bankrupt, patay ang 5,000. Pero ang mga mayayaman, super yaman, meron silang 1 billion o 100 millions. Tapos meron pa po silang 25M para kahit na malugi ang 100 milyones, meron pa rin po silang 25 milyones na kukuhanin. Oo nga. Mahirap po yata ang magnegosyo. Kasi pag raw nagnegosyo ka, alam pagkakaiba sa sugal. Para mo na rin itinaya ang iyong puhunan. Maaari kang kumita, maaari kang malugi. Mga kapatid, ito po ang nais ipaabot sa atin ng ating banal na pagbasa ngayon. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Kristo ng ating banal na pagbasa ng kahalagaan ng pamumuhunan sa mga bagay na itinuturing nating mahalaga. Nuulit ko po. Ang nais pong ipaabot sa atin ay ang kahalagaan ng pamumuhunan sa mga bagay na itinuturing nating mahalaga. Narinig po natin ang banal na pagbasa. Sa mga ngalakal, isang tao, nakita ang isang mamahaling perlas, nakita ang kayamanan, ano pong ginawa? Umuwi, humayo. Anong ginawa niya? Pinagbili ang lahat na meron sa kanya upang mapasa kamay lang niya ang lupa na iyon. Ang ibig sabihin, ginawa po niyang puhunan ang anumang meron sa kanila upang makamit ang kanilang nakitang bagay na tunay na mahalaga. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin sa banal na pagbasa, pakinggan niyo po uli, sabi, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos. Sa ibang pananalita, tayo pong mga tao ay may puhunan na sa pagkakamit ng kaharian ng Diyos. Ito po sinasabi sa atin. Yung kayamanan, yun ang kaharian ng Diyos. Alin po yung ginamit na puhunan ng dalawa katao upang makamit ang kaharian na ito? Ang kanilang kayamanan o anumang meron sa kanila. Kaya po, isa itong pamumuhunan upang makamit ang kaligtasan. Oo nga po, ang tao'y may puhunan na sa pagkakamit ng kaligtasan. Baunin niyo po ang simple, datapwat, totoong makayama, nakakapagpagaan ng kalooban at pagkatao na punto ng ating banal na pagbasa. May puhunan ka, kapatid. Makakamit po ba ang kaligtasan? Oo, hindi. Sagot? Opo. Mapapasa atin yan. Bakit?
Gaya po ng dalawa katao, may puhunan tayo. May puhunan tayo. Alam niyo po, minsan, totoo nga naman, kung nagagawa nga naman po nating mamuhunan sa mga bagay na pansamantala lamang, hindi po ba't mas higit tayong dapat mamuhunan sa mga bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Uulitin ko po. Mamuhunan tayo. Namumuhunan tayo upang may makain tayo, makatapos sa pag-aaral ng mga bata, etc., etc. Upang guminhawa ang buhay. Hindi po ba't nararapat lamang na mamuhunan tayong higit sa mga bagay-bagay po na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya po, minsan nakalulungkot nga ang isipin ang isang katotohanan sa buhay po natin na maraming tao, habang bata pa at malakas, ang tao, nagagawa po niyang isakripisyo ang kanyang lakas at kalusugan para kumita lamang ng pera. Ngunit sa panahon ng pagtanda at pagkakasakit, nagagawa rin niyang isakripisyo ang naipong pera, maibalik lamang ang lakas at kalusugang nawala sa kanya. Which is, unfortunately, hindi na mangyayari pa. Yung pong kamag-anak namin, milyonaryo, tapos maririnig mo po siya, kung may babalik ko lang, among, ang kahapon, kung may babalik ko lang. Bakit? Kasi po, ang dami, yung ano niya, yung puso niya, ano tawag doon? Pacemaker ba ito? Opo. Artificial na lang. Ang dami ng mga sakit na idinulot ng paghahanap buhay niya. Stress po. Na-stress siya. Sabi nga niya, nung abalik ko muing napon, mas gusto ko pa ang simpleng pamumuhay. Huwag lang akong inaalala at huwag lang akong yung bang ang mga mahal niya sa buhay, pilit po siyang laging binabantayan. Oo nga, tayo, hindi naman po masama ang maghanap buhay. Ang sinasabi lang po ng Panginoon sa Kristo, kung puhunan natin ang lakas po natin, ang ating kaalaman, ang ating mga talento, ang ating mga kakayahan, puhunan po ito upang tayo ay kumita. Sinasabi po ng Panginoon sa Kristo, marapat lamang na gamitin din naman po natin ang mga ito upang makamit ang buhay na walang hanggan. Isang tanong, isang sagot. Maliligtas po ba tayo o hindi? Hey, di ko alam, amo. Hey, alam natin na. Mula ngayon, pagkatapos po ng banal na misang ito, kailangan iyong mapanindigan na ang kaligtasan ay ipinagkaloob na sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Maliligtas ka. Bakit? May puhunan pong ginawa at ginamit ang ating Panginoong Diyos amang sinasamba. Alin po puhunan? Isa lang po ang ating bigyan pansin. May puhunan tayo upang tayo maligtas. Katapatan. Ito po yung unang abot o naging malinaw sa akin. Tinanong ko po sa sarili ko, nanuing puhunan ko para magkamit ako ng buhay na walang hanggan. Yun po, naitanong ko habang pinagninilayan ang ating banal na pagbasa. Ano puhunan ko upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ay katapatan. Mga kapatid, katapatan ay puhunan sa dangal ng paghahanap buhay, isang malinis at patas na trabaho. Hindi po ang iba, di baling mawala ang dangal para guminhawa lamang ang buhay. Amen? Di po ba yung iba? Diyos ko, nanangking dangal nung danupa na ako man ngara. Ano daw po ang dangal kung nagugutom naman? Kabaligtaran. Titiisin ko na lang ang gutom. Manatili lang ang aking dangal. Hindi po ba?
Tayo mga kapatid sa pananampalataya, may puhunan tayo, katapatan. Puhunan po yan. Nasa atin yan. Likas po sa atin. At kapag tayo ay lumaban ng patas sa buhay, di baling nahihirapan, gaya ng unang pagbasa, manatili ka lang. Ang mahalaga, alam mo kung saan nanggagaling, pupunta ang iyong mga kita sa iyong paghahanap buhay. Saan mo nanggagaling ito? Sa pagtitiis, sa pagtsatsaga na alam mo kaloob ng Espiritong Banal ng Panginoong Kristo. Kaya hanggang sakto ka mo ay, ko, kahit na 200 lang yung maghapon, okay na siguro yun. Siguro kako dahil hindi po tayo, wala akong pamilya, wala pa akong anak, kakainis. Ako po, alam nyo, simple lang ang prinsipyo eh. Wag yung lalabas, huwag sanang higit pa doon sa papasok. It's as simple as that. Eh kung alam mong 500 lang yung papasok, tapos naman yung gagastusin mo, 550, hindi pwede. Tataya mo ng wedding yung iba, Panginoon ko. Mga kapatid, sabi nga, the simple life is, there we sense our loving God. Simple. Hindi po complex ang ating Panginoon. Katapatan, puhunan po sa dangal natin yan. Katapatan ay puhunan sa matuwid na paninindigan. Ibig po sabihin, itang balo mo nung nanuin tatalakaran mo. Yeah. Hindi yung sunod-sunuran ka na lang para may makasama ka lamang. O kaya, ang isa pong ayaw natin, yung mga taong pinagbibigyan ng lahat para wala lang masabi masama ang ibang tao sa kanila hanggang sa mawala na at hindi na makilala ang sarili pagkatao. Ang tawag po natin sa mga ito, pleaser person. Pleaser. Halimbawa po, ang bawat isa na lumalapit sa akin, lumalapit kayo sa akin, pinagbibigyan ko kayo lahat. Kahit na mali na, para wala ka lang masabi sa akin, Panginoon ko, pagkatapos ng isang araw, hindi mo nakilala kung sino ka. Bakit? Kasi people create you and you do not create them. Yun po ang mahirap. Ang tunay na paninindigan, mga kapatid, kilala mo ang sarili mo, alam mo ang mahalaga, ang matuwid na kahit mamatay ka dito, masaya at panatag ka. Yeah. Opo. Yan nga yata yung mga tao may death threat, kahit may death threat, pero ang pinanindigan yung totoo talaga, ang sarap po nun. Ang laya mo maglakad sa daan. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon mo. Amen? Kaya po katapatan sa paninindigan, puhunan po yan. Ang katapatan po ay puhunan din naman sa pagkakaroon ng marami at tunay na kaibigan. Opo. Hindi yung, Panginoon ko, yung iba, maraming kaibigan dahil sa pera, dahil sa titulo, dahil sa estado ng buhay. O kaya, ang iba, yung tinatawag na, yung tawag dito, social climber, o kaya mayroong good, tawag dito sa English, yung madam, yung cold weather friends. Kapag maayos sa lahat, nandyan sila. Kapag problemado ka na, nawawala ang mga walang hiya. Ibig sabihin, ang puhunan ng pagkikipagkaibigan ay plastikan para lang mayroon kang makasama sa estado. Mga kapatid, maging tapat ka lang kung pinapahalagaan mo ang kapwa-tao bilang isang tunay na kaibigan. Amen? O ngayon mo nung wala kang pag-aaralan. Ano ngayon kung di ka nakatapos sa pag-aaral? Ano ngayon kung wala kang laman sa bulsa? Ano ngayon kung yung mukha mo, pangit sabihin natin, at sila, maganda, gwapo, sosyal. Ang pinag-uusapan po natin, may puhunan ka. Maging tapat ka sa mga tao at sila ay magiging kaibigan mo.
Amen? Kaya alam ko po marami kayong kaibigan. Sige, maging tapat kahit na chinichismis ka. Ang mahalaga, siya ay pahalagaan mo bilang tao. O kaya po, ang katapatan ay, ito po, ang katapatan ay puhunan sa paninilbihan. Sa, halimbawa po, dito sa ating kapatiran. Yeah. Puhunan po ang katapatan. Kaya hindi po natin pinag-usapan dito kung may mayaman o may pulubi, may malakas o may karamdaman, titulado o hindi. Ang pinag-uusapan po natin dito, tayo ay may kalooban at pusong tapat na manilbihan sa ating simbahan, sa ating Diyos Ama, sa ating kapatiran. Kaya po, katapatan ay puhunan sa matatamo kaligtasan. Tingnan niyo po si Apo Conching. Maganda ba sa Apo Conching? Maganda ba sa yung pinuntahan mo na may pasalubong ako na dumating na. Tingnan niyo po. Maririnig mo si Apo Conching. Pareho kaming walang pera. Pero nakakarating kami ng abroad. Huwag niyo kaming sumulin. Bakit? Alam niyo po, alam lang ng mga tao na ipinagdarasal mo sila, higit pa sa material na bagay. Higit pa sa material na bagay. Na hindi kayang tumbasan ang paninilbihan sa kapwa, sa simbahan, sa kapatiran, sa parokya, at sa Diyos Ama. Tandaan niyo po yun. Tandaan niyo. Sabi nila ang mga mayayaman daw po makakarating kahit saan nila gustong magpunta. Tama o mali? Aba, kahit po ang mayaman sa kaibigan, higit na mas malayo ang mararating niya kaysa sa taong mayaman na ginagamit lang niya ang pera upang magkaroon siya ng kaibigan. Kaya kung gusto mong talagang makarating sa isang lugar na iniisip mong hindi mo inasahang mapuntahan, Panginoon ko, kaibigan. Kaibigan. At siyempre, ang katapatan, wala nang iba, kundi isa po itong puhunan sa isang kawang gawa. Kawang gawa. Ang ibig po sabihin, katapatan lang among puhunan ito sa kaligtasan? Oo. Pagtapat ka sa iyong pagkakawang gawa. Yung ibig ko po sabihin, ang tunay at totoo at banal na kawang gawa, wala na pong iba kundi ang alam mo kapag ikaw ay tumulong, ang kapwa tao mong nangangailangan ang naiaangat mo. Ang iba may kawang gawa raw, ang iniaangat po ay ang sariling pangalan. Mas malaki pa ang mukha sa tarpaulin at pangalan kaysa sa ginawa. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon sa Kristo, kapag nagbigay ang iyong kanan, hindi ito dapat malaman ng kaliwa. Tandaan niyo po. So, ililigtas tayo ng katapatan, ng kawang gawa. Opo. At sa pagpapatuloy po natin, huwag din naman po natin kalimutan na ang katapatan ay puhunan po sa pagdarasal. Puhunan sa pakikipagkapwa kalooban sa Diyos Ama. Tapat kang magdasal, puhunan po yan. Hindi yung pagod ka maghapon, pag-agabi na, ayan, sarap matulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Tapos. Ang ibig po sabihin ng katapatan, ang salitang ugat, tapat. Nakatapat ba sa Diyos na iyong sinasamba, na iyong pinapahalagaan, ang oras na ipinagkakaloob sa Kanya? Hindi po yung mas marami pa yung oras sa pakikipagkwentuhan, hindi mas marami pang oras sa panonood ng TV, o ano paman na pansamantala lamang. Ang tunay po na katapatan ay dadalhin tayo sa isang kaligtasan
Dahil ang kalooban ng Diyos po pala ay mapapasa atin sa pamamagitan ng katapatan sa pagdarasal. Tinuro po sa akin ito ng spiritual director ko dati. Pedro, sabi niya, makalano ka mga di, paano ka magdasal? At ilang oras daw. Kasi po nung nag-aaral ako sa seminaryo, ayoko yung nakapikit. Yung nakapikit, tapos baka ako, lumipad ako, hindi oras. Ang sa akin lang po kasi is, ang tamang oras na para sa kanya ay maibigay sa bawat araw ng ating buhay. Idol ko po dyan ang ate ko. 5:30 in the afternoon, hindi po makukuha ng asawa niya sa kanya at ng 3 niyang anak. Bakit? 5:30 ng hapon, 15 minutes sa Panginoon niya yun. Sa Diyos niya. Mga kapatid, may oras po tayo sa lahat. Kung tunay na mahalaga ang Panginoong Diyos natin, marapat lamang po na magkaroon tayo ng isang tapat na oras upang makipagkapwa kalooban sa Kanya. Unless we pray, we will never have a true and real dialogue with God. Alam niyo po ba ang dialogue, ang ibig sabihin sa Tagalog, pakikipagkapwa kalooban? Kapag po pala tayo tapat na magdasal, tayo po ay nakikipagkapwa kalooban sa ating Diyos Ama. Ang kalooban niya ay napapasa atin hanggang tayo ay tunay na sumuko at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? Hindi yung pag may kailangan ka lang, doon ka tatawag. Hindi pag may problema, doon ka lang. Doon mo lang mababanggit ang pangalan niya. Hindi po yung sa maghapon, hindi mo alam kung kailan ka magdarasal. Sabi ko nga po, paulit-ulit, 5 minutes lang ngayon, dagdagan mo ng 1 minuto bukas. 6 minutes na. Dagdagan po ng 1 minuto, kinabukasan, 7 minutes na. After a week po, meron tayo 12 minuto. 12 minutes with the Lord. Kung magpupursigi pa tayo, 1 minuto, dagdagan natin kada araw. Within 2 weeks po, mayroon na tayong 19 na minuto sa ating Panginoon. It takes time to be at peace with God. Tandaan niyo po yun. Kailangan manatili, maging mahinahon tayo upang ang buhay pagdarasal ay maging totoo at puno ng katapatan. Para pong isang tayo, baso na may laman ng tubig, tapos lagyan mo ng buhangin. Yung pong sa school noon, yung experiment. I-kulugmate, ano mo siya. Ano po mangyayari sa buhangin? Kulay ng tubig? Lalabo. Dahil ang buhangin o solid ay, doon po. Galaw ng galaw. Pero pabayaan mo lang siya, mananatili. Ang dating linaw ng tubig ay babalik. Ganyan din po ang katapatan sa pagdarasal. Kung gusto po nating maging malinaw, ang ating paningin sa ating pagkatao, maging tapat tayo sa buhay pagdarasal. Amen? At syempre, alam naman po natin, ala ng ibang dahilan, katapatan po, Madam, thank you. Ang ganda ng pagkabasa mo sa first reading. Yeah. Salamat. Ganyan sana lahat ng mga nagbabasa. Yeah. Yung alam nila yung binabasa at siguro dahil karanasan mo rin. Pare-pareho po tayong karanasan sa unang pagbasa. Panginoon naman, tapat naman ako sa iyo. Panginoon naman, binigay ko naman lahat sa iyo. Bakit ganyan pa rin? Ganyan pa rin ang nangyayari sa buhay ko. Ang katapatan po ay puhunan sa pananampalatayang ganap. Uulitin ko. Ang katapatan ay puhunan sa pananampalatayang ganap. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya, pagtataya. Ang salitang ugat niya, yung 4 na letra sa hulihan. 4 letters, T-A-Y-A, ibig sabihin taya. Kapag itinaya mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos Ama, alam mo na anuman ang kahirapang nararanasan mo sa buhay, hindi ito isang
tila kapalit o kabayaran sa kabutihan na iyong ginagawa. Hindi po. Panginoon, ang tunay na pananampalataya, Panginoon, kahit hindi ako gagaling sa karamdaman ko, talagang ngingiti pa rin ako. Panatag pa rin ako. Panginoon, kahit wala akong pera, kahit di mo ibigay yung mataas na sweldo sa asawa ko, paglilingkuran pa rin kita. Panginoon, kahit na hindi ako nakatapos ng pag-aaral, di ko nakamit ang aking pangarap sa buhay, ako ay susunod pa rin sa iyo dahil ikaw ang pinangarap ko sa buhay. Mga kapatid, ako, ikaw, may pananampalataya po tayo. Dato pa't sinasabing malinaw sa atin, maging tapat lang po tayo. God's promise will never fail. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, mula ngayon, ako ang inyong magiging ama, kayo ang aking magiging mga anak. Hindi po kailanman pumalya ang Panginoon at hindi po siya kailanman tumalikod sa pangako niya. Katapatan ng puhunan ng Diyos Ama upang manatili ang pangako niyang kaligtasan sa atin. Amen? Kaya po sa ating araw-araw na pamumuhay, mga kapatid, kapag po nakakaranas tayo ng mga kahirapan sa kabila ng pagsunod natin sa Diyos Ama, simple lang po, tumingala kayo sa banal na krus. Ito. Ito po yung batayan natin. Anong gawa ng Marok? Ang ginawa niyang masama. Anong pagkukulang niya? Wala. Pero, ang kamatayan po ba sa krus, ang katapat ng kabutihan at pagsunod niya sa kalooban ng Diyos Ama? Simple lang. Ako, ikaw, kapag tayo nakakaranas sa kahirapan, mapalad po tayo. Bakit? Mapalad tayo dahil kapag tayo nananatiling tapat sa Panginoong Diyos natin, kasiguraduhan po, ala na tayong ibang mararamdaman. Hindi yung sinabi ko pong termino, salita makakayama. Kahit alam mong wala solusyon, kahit alam mong nahihirapan ka, mananatili ka pa rin panatag at payapa. Yan po ang kaligtasan dito pa lang sa sangkalupaan. Mga kapatid, tara po ipagpatuloy natin ang banal na misang ito. Sana lagi ang po nating makita ang mahalaga at kaya po nating isakripisyo ang anumang meron sa atin. Linaw ng kaisipan, meron po tayo niyan. Maamong kalooban, meron po tayo niyan. Bibig na magsasalita ng tama, mabuti, matuwid, meron po tayo niyan. Mata na makakakita ng tama at mali, meron po tayo niyan. Konsensya na batayan upang ang isang gawain ay moral at immoral, meron po tayo niyan. Tara po, gamitin natin ang mga puhunan natin yan nang tuluyan nating makamit ang sa ating magbibigay buhay. Hanap buhay po ang salitang ginagamit natin. Mahanap nawa natin ang buhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Wala nang iba kundi ang Panginoon Kristo na nagsabing, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Hanap buhay. Kaya sa pagsamba po natin ito, just simply let go of your worries in life. Let go and let God. Maging tapat ka lang saan mong sinasabi at ginagawa mo. Nako, daig mo pa ang milyonaryo. Daig mo pa ang bilyonaryo. Tatalikuran mo lahat ng mga yan upang makamit lamang ang kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Magsitayo po kayo ngayon at pakiyuko sandali ang iyong ulo at pasalamatan ng Diyos Ama. Kaya ka dapat may gagana ka, hindi ka dapat nag-aalala kahit katiting man lang.
Tandaan po natin ang bawat isa sa atin ay may kahinaan, may kakulangan. Wala pong perpektong tao. Lahat tayo ay pantay-pantay sa angking nating likas na kahinaan. Tatapos ang mahalaga ay mayroong isang Diyos na lagi ang pong pumupuno at nagpapalakas sa ating kakulangan at kahinaan. Kaya't ipanatag mo muna ang iyong buong pagkatao sa makapangyarihang niyang ngalan. Ama, hindi ka namin nakikita. Hindi po ito mahalaga. Ang mahalaga, nakikita mo kami. Di po namin alam kung saan ang langit. Ang mahalaga, Ama, alam mo kung saan mo kami dadalhin. Kaya't dumadalangin kami sa iyo at sa bawat kahilingan ng aming itutugon sa aming karukhaan, pagpalain mo kami poon. Sa aming karukhaan, pagpalain mo kami poon. Para kay Francisco na aming Papa, kay Florentino na aming Obispo, sa mga pari at namumuno at tagapagturo ng banal na iglesia upang patuloy silang maging saksi ng tunay na pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtahak sa isang buhay na payak, manalangin tayo sa Panginoon. Sa aming karukhaan, pagpalain mo kami poon. Para sa mga namumuno ng ating bansa, upang pamahalaan nila ang kayamanan ng bayan sa ikalalago ng buhay at pagkatao ng bawat mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa aming karukhaan, pagpalain mo kami poon. Para sa mga pinagpala ng kayamanang panglupa, upang tutuhanan nilang ibahagi ang mga ito sa diwa ng tunay na paglilingkod na may layuning iangat ang uri ng buhay at pagkatao ng mga naghihikahos, manalangin tayo sa Panginoon. Sa aming karukhaan, pagpalain mo kami poon. Para sa ating lahat, nagdiriwang ng Eukaristiyang ito upang matanto natin na ang lahat ng pagpapalang tinatanggap nating material man o hindi, ipagkatiwala lamang ng Diyos sa atin upang gamitin sa pagbubuo ng isang komunidad na buhay, ganap at pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa aming karukhaan, pagpalain mo kami poon. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po at minarapat pong kami ay magkatipon at humarap sa iyong banal na dambana bilang iyong mga anak. Sa kabila ng aming kakulangan sa katapatan na ipinagkasundo namin sa iyo, noong pang ang aming mga ninuno ay nahirapan na para sa amin. Nananalangin po ang iyong bayan sa oras na ito, kinikilala ka bilang isang Diyos Ama na tunay na hindi pabaya. Diyos Ama na tunay na laging nakatuon ang paningin sa aming mga anak mo. Kaya't hayaan mo pong ituring namin ikaw ang aming kayamanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po Magsiupo. lahat. Pag-aalay.
Magsitayo. Ang ating paghahain, pati na ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin po tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana. Upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa inyo ang Panginoon. At sumayo rin, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon, Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay binagtak sila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo po ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming ibinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw ito, papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan,
si Lord. Ama naming banal, ikaw lang ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa aming mga anak mo, itong tinapay ay maging katawan at itong alak ay maging dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Magsitayo. Minsan papakiyo ko po sandali ang ulo at ating panindigan na kaya po tayo sumasampalataya sa Kanya dahil alam nating ala siyang kalooban o kagustuhan na hindi nakabuti para sa atin. Ganun lang po kasimple yun. Kaya kung ito po'y taliwas sa Kanyang kalooban, ito po'y sarili nating kagustuhan. Hindi ka mapapasama sa Diyos Ama. Kaligtasan ang iyong hantungan. Kaya Ama, sa mga oras ng kalooban namin, ang aming isinaalang-alang, pasensya ka na, maawa ka sa amin. Pagindapatin mo pa rin po kami makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, mga ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa lahat po ng mananampalataya, tayo lang po ang may Diyos na may personal na ugnayan sa ating sinasamba. Ama ang itinuro na relasyon natin ng Panginoon sa Kristo. Tawagin po natin siyang Ama sa dasal na itinuro sa atin. Ama, hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungkayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pag-isahin sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Please, pakilapitan ng mga kapatid natin, masayang ipagkaloob ang kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Sige po, magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sige po, may oras tayo dyan.
lahat po ng mga Diyos na sinasamba ng iba nating mga kapatid sa relihiyon ay Diyos na inaalayan. Siya yung Diyos na binibigyan. Siya yung Diyos na kailangan mayroong maibigay, maipagkaloob. Tayo po, kabaligtaran, ang Diyos natin ng nagbigay buhay sa Diyos na nag-aalay. Ang Diyos ang nangako ng kaligtasan. Kaya ang pagsamba natin ito ay pagsamba sa Kanyang katapatan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo pong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin niyo na ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat.